Binubuo ng mahigit sa 7,500 different beautiful islands, ang Pilipinas ay nakilala na nga bilang isang premier tourist destination dahil sa nagagandahang mga lugar na pwede mong pasyalan. Kasama na dito ang mga isla at nagagandahang mga beaches. Lumipad kami mula sa Maynila at sinisid ang napakagandang karagatan upang bisitahin ang bayan ng Kulasi dito sa Antique. Samahan po ninyo kaming mamasyal. Ako po si Lance and this is The Vlog. Matatagpuan about 90 kilometers away from Kalibo, Aklan at almost 1 hour away by plane from Manila, ang bayan ng Kulasi ay isa sa papausbong at papaunlad na bayan sa probinsya ng Antique. Unti-unting nakikilala ang bayan na ito dahil sa nagagandahang lugar na pwedeng pasyalan, lalo na ang mga isla at mga beaches. Sa tulong at suporta ng Local Tourism Council ng Kulasi, maaari ka nang pumili ng isa sa mga isla na nais mong pasyalan. Just make sure to go through the proper documentation processes at ang pagbabayad ng environmental at terminal fee at maaari mo na ngang simulan ang iyong adventure dito sa Kulasi Antique. Depende sa presyo ng pagkikipag-usap ninyo sa mga bankero, maaaring makuha ang bangka papunta sa isla ng around 1,000 pesos o mahigit. Depende din sa dami ng sasakay dito. At pinili nga naming pasyalan ang isla ng Malalison o tinatawag ding Mararison Island. About 15 minutes away mula sa terminal, magsisimula ang adventure sa pag-ikot sa buong isla upang makita kung gaano ito kalaki at gaano ito kaganda. Sa inyong pag-ikot ay maaaring makakita din ng ilang dolphin na tumatalon-talon mula sa tubig. At higit sa lahat ay ma-appreciate ang ganda ng environment, ang malinaw na tubig at ang nagagandahang mga coral reefs. At bago pa nga kami makapaligo sa dagat, the team decided to go on a small tour here around the vicinity. We're trying to go up the mountain. Isa rin sa mga activities na maaari mong gawin kapag nandito ka sa Mararison Island. So aakyatin natin ang isang bundok. We started climbing the mountain now. Hindi namin alam kung gaano ito kataas, pero sana kayanin namin. There's a school at the top of the mountain. Isipin nyo na lang sa mga batang ayaw mag-aral ng mabuti, yung mga estudyanteng nandito, kailangan pa nilang umakyat ng bundok para lang makapag-aral. Kaya make sure that you make use of your time properly at mag-aral tayo mabuti. Another attraction here at Mararison Island, kasama ng trekking, ng swimming at ng lahat, yung tinatawag nilang smoke cave. Maliit na kuweba, papasukin natin. I'm not sure exactly what we can see inside, pero pasukin natin, magpa-picture, tingnan natin kung ano makikita natin sa loob.
outside the small cave at we tried going inside pero hindi pala siya pwedeng pasukin exactly hanggang sa kaloob dahil medyo masikip yung lugar. I'm not sure if this place will be further explored para mas makita pa yung kaloob-looban nito, but maybe pagbalik pa natin dito dahil mas dinedevelop pa nga yung lugar bilang isang tourist destination dito sa Antique. Bukod sa island hopping, snorkeling at marami pang activities na pwedeng gawin dito sa Mararison Island, siyempre ang pinakapaborito ng lahat ay ang swimming. Para mas marami pa tayong impormasyon na makuha tungkol sa island na ito, kasama ko po si Nanay Leticia. Magandang araw po sa inyo, Nanay. Ayan, ang tanong lang po natin is kailan po nagsimulang pumunta yung mga turista dito sa island na ito? Ng Yolanda. Nung matapos po yung bagyong Yolanda, doon po nagsimula. Karamihan po sa mga turistang dumadayo, mga taga saan po sila? Iloilo, Kalibo, at saka Buko. Nakapunta rin dito ang yung sa Maynila. Sa Maynila, oo. Yung po mga naririnig din po namin na may mga pumupuntang Boracay na dumadaan muna dito sa isla. Totoo po yan. Tapos anong buwan po yung madalas na pagpunta ng mga tao, mga turista? March to June. March to June, parang summer, peak season, bakasyon ng mga bata. So yan ang madalas na punta nila. Ano po yung mga pwedeng gawin ng mga turista kapag pupunta po sila dito? Bukod po sa pagsiswimming. Hiking, snorkeling, ayan, tas island hopping, madalas yan. Yung pong mga gustong tumulog dito ng overnight, meron na po ba tayong facility para doon? May mga homestay dito sa bahay. May mga homestay na rin po. Kung may budget po bang dapat na ihanda ang mga tao o paano po ang ano natin? Sa bahay. Advice po ninyo. Oo. Sa mga bahay-bahay po. Oo, sa mga bahay-bahay may homestay. May homestay naman sila. Okay, maraming salamat po. Hindi magiging problema ang pagkain sa Mararison Island dahil sa paligid ay makakabili ng mura at mga sariwang lamang dagat kagaya ng isda, hipon at pusit. Meron ding mga lugar kung saan maaari kang magpaluto ng karne at barbecue. Makipag-usap lamang sa mga lokal na tourist guide para sa preso at pagpapaluto at paghahanda ng mga ito. Hindi natatapos sa pagpunta sa islang ito ang kwento tungkol sa Kulasi Antique. May pupuntahan tayong isa pang activity na kilalang kilala bilang bahagi ng tradisyon nating mga Pilipino, ang piyesta. Ang fiesta ay isang tradisyon na minanapan natin sa ating mga ninunong Kastila. Simula noong unang panahon, isinasagawa ang pagdiriwang na ito taon-taon bilang pagpapakita ng pasasalamat. Nagsasama-sama ang mga miyembro ng pamilya at siyempre hindi mawawala ang pinakaaabangan ng lahat, ang masasarap na pagkain. At siyempre sa bawat biyahe ay hindi mawawala ang pamimili ng pasalubong. Dito sa Kulasi Antique ay makakabili ng mga paboritong pasalubong gaya ng barquillos, biskotso, butterscotch, at marami pang iba.
Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagtatapos na naman ng isang kabanata sa buhay nating mga Filipino at mga OFW. At bukas sa ating pagising ay isang umaga na naway maghatid ng bagong pag-asa sa ating lahat. Ang paglalakbay na ating ginawa dito sa Colasi Antique ay pagpapakita lamang kung gaano kaganda ang ating bansang Pilipinas. Nangangahulugan na kung bumalik man tayo mga OFW sa ating bayang Sinilangan, laging may naghihintay na pamilya, may naghihintay na pag-asa at magandang bukas para sa ating lahat. Hanggang sa susunod pong uling episode ng The Vlog, ako po si Lance.